Grabe yung cravings ko ngayong weekend. Nag-crave ako sa house and lot. Tara, samahan niyo ako. Kakasakay ko nga lang ng bus dito sa Buendia dahil pupunta ako ngayon sa Laguna para i-meet yung ahente na kausap ko at ititripping niya ako sa subdivision na napili ko. Habang nasa biyahe ay magkwento muna ako kung paano ko ba napagdesisyonan itong gagawin ko. Nandito na nga ako sa may expressway at ang ganda ng kalangitan, senyales na magiging maganda ang weather today. Isang araw nga bigla akong naisip na ilagay yung ibang income ko sa matatawag ko na assets kesa mapunta sa kung anumang bagay na wala namang value o hindi ko pwede i-liquidate into cash. Halos 2 weeks pa lang nakalipas nung nagsimula ako maghanap ng bahay na pwede bilhin. At ngayon, pupuntahan ko na nga. Talagang cravings ito mga ka-weekend. Bago pa ako pumunta ay syempre may mga initial na katanungan na ako sa aking agent. Dahil ito nga ang pinakamalaking investment na gagawin ko at first time ko na bibili ng property. Una ko na nga i-consider yung location, kung gaano siya kalayo sa Manila at sa amin sa Quezon. Ilang oras yung biyahe at kung madali bang puntahan kapag walang sariling sasakyan. Tiningnan ko din kung flood free ba yung lugar at syempre kung may mga malapit na pasyalan at malalaking establishment na pwedeng puntahan. At ang pinaka-importante sa lahat ay kung magkano yung total contract price or yung net price at magkano ang magiging monthly amortization ko. Syempre, kailangan ko muna din i-assess ang sarili ko kung kaya ko ba magbayad na hindi ako mahihirapan. At based nga sa aking napag-aralan, yung monthly amortization ko ay dapat 15% lang ang magiging kabawasan sa aking net income at na-meet ko naman yung 15%. Nakarating na nga ako dito sa subdivision at sa pinakaharap ay merong guardhouse at makikita din ang basketball court. May mga puno din dito sa harap. Inimit ko na nga yung agent ko. Dala-dala ang mapa ng subdivision, inisa-isa namin yung mga bahay na wala pang nagmamay-ari. Row house ang mga ito, 36 square meter lot and 22 square meter floor area with floor tiles, partition, ceiling, and bathroom. Dahil nga ito ay investment ang purpose, maliliit na bahay ang pasok sa risk appetite ko. Sa kinatagalan, pwede din naman itong ipa-renovate at lagyan ng second floor. Madami na nga ding nakatira dito. At itong tiningnan ko ay yung malalapit sa gate ng subdivision. Ito nga pala yung model house. Maliit lang siya mga ka-weekend. Pero kung single or couple with 1 kid ay okay pa rin na tumira dito. At pagkatapos nga mag-tripping ay ang tanong kung itutuloy ko ba ang pagbili o hindi. Yung tipong may angel and demon na nagtatalo sa isip ko. Pero ang nanalo ay bibilhin ko. Syempre ito ay loan, hindi cash. Wala akong pang-cash. Nagbayad na nga ako ng reservation fee at ang dami kong documents na pinirmahan at hindi ko na idedetalye pa. Ang dami ko ding tanong sa staff ng home developer na nag-asikasa sa process ng pag-acquire ko nitong property. Hanggang dito na lang muna, naging tama kaya ang desisyon ko? Salamat sa inyong panood!